Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang, Ame from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin, Sagittarius, ang iyong February 1 to 15. Maraming salamat sa akong subscriber Yung mga gusto magpa-personal reading, nasa baba po ng video, how to contact me. At saka pala kay EMZ Vlog. Yan. Thank you. Always sa iyong donation. Yung sa baba, yung may heart. Heart ba yun? Parang hindi ko rin kasi napapansin eh. Yun, salamat sa iyo always. Tingnan natin paring vice versa tayo Kuha tayo na yung angel numbers. Kuha tayong dalawa. Maaring ito is connect sa iyo o nakikita mo na tong number na to. Para kay Sagittarius special. Sagittarius po. Ano yun? Ayaw kang bigyan. Ayaw kang bigyan eh, no? Okay, thank you. 06, Bisaya. 0606. Okay, there's a commitment. Aba, panalo. Nagkakaroon na, there's a loyalty, responsibility, truth, love, light, spiritual realm ba yan? Realm. Growth and solution. Oy. Okay. Yan natin. Baka relate sa yung number na yan. And we have the 1331 and 0220. Oy, act on your idea. Kung ano yung idea mo, yun ang actionan mo. In a good way, And there's a good fortune coming in sa buhay mo. And 1331, advice, comfort, major change, individuality, and independence. O, ikaw lang to. If you want talaga magkaroon ng stable in your life, be independent. Yan. Have faith in your skill and talent. And they are tools that can provide you with a bright future. A piece of good advice. Yan. May advice sa'yo, no? A moment of enlightenment or a comforting message is on its way. Ibig sabihin, either may tao na papadala sa iyo sa universe to give you an advice or into your intuition, okay? Everything will work out in your favor. And syempre, we have the act on your idea. Realistic and practical approach call. Okay, ito yun Kailangan mong magpakatotoo at maging practical. Okay? Maging practical ka sa iyong mga goal o mga pakay o mga layunin mo in your life, no? Sinasabi to, divine timing, ambition, cooperation, and discipline. Okay? You have the benefit of good fortune. O, may benefit ka naman talaga for a good fortune. And, di ba, ito si good fortune, no? Di ba? Andito siya. Ayan, si good fortune. And if you use your wise judgment, maging matalino, okay? You can do anything. In this place, you can reach new height. Sabi, you should act on your potential when you see these patterns, since what your plant will grow. You're about to experience a spectacular ascent. Yun ang sabi sa'yo. Kailangan in a good way yung mga goal mo this time realistic and practical approach sa mga goal mo kasi pag wrong yan, ikaw rin ang magsisisi sa bandang huli. Diba? Ano po ang energy na Sagittarius 1 to 15? Tsaka be independent daw. When it comes to independent, kasi sinasabi ito, independent is trust yourself, trust your ability, your talent, your actions, and also stability. Independent din is also a practicality, and makontento ka, ganun sinasabi, ganun. Yun, kumbaga, magkaroon ka ng realistic world or realistic life na ang life is ganito talaga. Kapag hindi ka nag-move out, hindi ka nag-action, at hindi ka nag-focus in a good way to your goal, walang mangyayari sa'yo.
Okay? Kailangan lahat ng actionan mo or yung idea mo is magiging maganda. Kasi, yung resulta nun, yun yung magiging ano mo. Yun ang iyong aanihin. Kung maganda yung ano mo, magiging maganda ang resulta. Eh kung hindi, eh ikaw magsasuffer. Energy po na Sagittarius. Vision. Energy mo. Bakit po? Parang may nagbabackstab dito. Energy niya, ito. Parang nakikita ko sa'yo. May sakit ka ba? Okay. Ang energy mo daw, ang nakikita ko dito, may isang sitwasyon daw na maaring kinikimkim mo siya or iniisip mo siya na parang nasasaktan ka. Parang may mga sitwasyon na wala kang magawa, ganyan. May mga sitwasyon na maaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, takot, o andun talaga yung sitwasyon na iba dito is nakaka-burnout, no? Sa isang sitwasyon mo. Pero kahit na nababurnout ka doon sa bagay na medyo magulo yung isip mo, you try mo magkaroon na, nagiging matapang ka doon. Kumbaga, gusto mong manindigan doon sa sitwasyon na yun. Yun ang energy mo, may mga paninindigan ka raw. Energy mo, may mga paninindigan ka at may mga pagpapasya ka na gagawin sa buhay mo kasi bakit nandito siya? Pero bakit may something blockage? Kasi why? Ang hindi ko lang naninindigan ka. Naninindigan ka sa gusto mong gawin. Nagkakaroon ka naman ng awakening. Sabi dito. Kaso, may isang bagay sa buhay mo o sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang tapusin. Hindi ko pa kasi nakikita yung pagtatapos na yung bagay na yun. Yung sitwasyon na yun sa buhay mo. Yun ang nakita ko. Hindi ko alam kung natatakot ka o hindi ka lang talaga nagdidesisyon maigi o hindi ka lang talaga kumikilos. Ganyan. Kasi kung hindi ka daw kikilos at hindi mo i-end o magkakaroon ng i-end yung cycle na yun, at hindi ka magkakaroon ng pagsasaayos dun sa bagay mo o sa sitwasyon na yun, sa sarili mo actually, maaaring ito yung ikasira mo. Ganun. At the end, ikaw yung magiging talo nito. Kasi nakikita ko yung burnout, anxiety, there's a chaos na mag-stagnant ka. Ganun. You need to put boundaries, no? Or manindigan ka sa mga actions mo na in a good way. In a good way, ha? In a good way. Sinasabi dito. You need more trust to your intuition, listen to your inner voice, pag-isipan mo daw maigi. Pag-isipan mo maigi. Kung ano yung mga bagay na dapat mong i-let go, i-end, or kasi ang needs mo ngayon is transformation to focus to yourself. Ganun. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Ano mo parating kay Sagittarius? Teka lang. Parating kay Sagittarius. Please show me. Ibig sabihin, meron kang ginagawa o may isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang ayusin o hindi mo ma-end yung cycle na yun. Kumbaga na gusto na naninindigan ka pero hindi siya matatag. It's more on weak. No, yung iba dito siguro may sakit kayo. Parang may nakita ko may taong may sakit. May taong may sakit. Ako nakikita. Baba, anak. Bango bagong ligo
kailangan mo talaga mag-put some effort. Tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Ikaw ang driver ng destiny mo. Nasa sayong pagmamaneho mo yan. Kung saan mo dadalhin yung sarili mo. Parating kay Sagittarius. May show me. Ayaw niya bumaksak eh. Ayoko bumunot kasi hindi yung destiny. Para sa akin ha. May mga nagre-react kasi, ba't hindi lang bunutin? Pake. Ang taray ni ate. Pakialam nyo. This is my style. Sabi ganun no? Ang taray mo talaga ate. Ay, mataray talaga ako. Tingnan natin. Bakit ang parating sa kanya? Ano yan? Ano to? About saan? About ano? Ano, saan? At ano yan? Ano to? Abay, nakapangit naman. Kapangit. Ano ba yan? Kapangit naman, Nere. Yan natin. Hindi maganda eh. Bakit po? Okay. Oh, okay. Ang parating daw sa'yo, may tao daw na makipag-usap sa'yo. Kilala mo to. Kasi, ano siya yung tao na disloyal, mapanglinglang, sinungaling. Parang nagkaroon ka ng failure situation na itong tao na to. Yan parating sa'yo. A communication from someone kasi gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo, gusto kanya kausapin. Ganun. And then, yung iba naman sa inyo, meron daw opportunity o meron kang gagawin. Kuhanin mo lang yung sa'yo. Meron kang gagawin na isang situation sa buhay mo. Pero, ang nakikita ko dito, yung sitwasyon na yun, hindi mo pag-iisipang maigi. Hindi mo siya pag-iisipang maigi. As in, hindi. Hindi mo, ano mo to? Kasi maliling lang ka ng sitwasyon. As in, maliling lang ka ng sitwasyon. Parang siguro makikinig ka sa paligid mo, makikinig ka sa isang tao, o makikinig ka sa, as in, siguro ma-attract ka, o kaya, ganun, maliling lang ka ng sitwasyon. Parang hindi mo makikita yung katotohanan about dun sa sitwasyon na yun. Kaya ang nakikita ko sa'yo is, maaring ikaw is magkamali. Kumbaga magpapaling lang ka eh. Maliling lang ka ng sitwasyon. Ano bang pwede ko example? Halimbawa, meron akong gagawing action. Kasi sabi no kasi nasa utak ko is, halimbawa gusto kong bumili ng gusto ko ng project, o gusto kong bumili ng sasakyan, o gusto kong bumili ng o anything na gusto kong mangyari, na gusto kong ma-achieve, bahay man yan, something ganun. Pero ang nakikita ko, halimbawa lang pero kumbaga, may nadidinig din ako sa advice ng isang tao, ng paligid ko, na, maganda yun, ganun. Tapos, pero yun din naman ang nasa utak mo, kumbaga, pangarap mo na yun noon pa, pero hindi mo naiisip yung the fact ng sitwasyon na yun. Kaya maliling lang ka nito. Kumbaga, pero binili ko siya. Kumbaga, hindi ko na pinag-isipan na, talaga bang kailangan ko yun? Oo, talaga bang, kumbaga, wants ko siya, pero needs ko ba talaga? Yung mga ganun. Ganun. Wants ko siya, pero needs ko ba talaga? In what way? Diba? Kasi halimbawa, bumili ako ng sasakyan. Kasi ang layunin ko kasi gusto ko kasi na ayoko nagko-commute, ganyan. Kasi, kumbaga, siksikan or traffic, o kaya nalilate ako, di ba?
Alin ang mas, ano dun, yung kung mag-iisip ka ng the fact or the logic situation, alin yung mas maganda? Yung magko-commute ka or yung magsasasakyan ka? Ganun lang. O kaya sa cellphone, ganyan. Diba? Halimbawa yung cellphone mo, may bagong dumating, bagong labas, iPhone 17. Pero yung cellphone mo, ano, buo naman, nakakatawag ka naman, nakaka-text naman. Pero wants ko yun eh. Diba? Eh, needs mo ba talaga? Diba? Yung mga ganun na sitwasyon. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun ah. Eh kasi umaandar pa naman yung cellphone mo, bakit ka pa bibilin mo? Diba? Yung mga ganun sitwasyon. Kumbaga hindi mo alamin muna maigi kung talagang needs mo o wants mo lang ba talaga yung sitwasyon. Ano dapat mo iwasan ni Sagittarius? May mga yun kuhanin mo yung explanation. Ang haba ng explanation ko kasi baka hindi nyo kasi maintindihan. May mga sitwasyon kasi doon na maliling lang ka, may mga sitwasyon na lolokohin ka, maluloko ka, ganyan. May mga sitwasyon na magiging weak ka. It's more on, may mga failure situation, kumbaga. Dapat iwasan. Yung Sagittarius. Ayan. Bakit po? Tingnan natin. O kaya naman yun dito naman is, may mga sitwasyon daw na maaari may mga maririnig ka, may mga sitwasyon na makakarating sa yung information o message na maaring lokohin ka o maling lang ka. Kaya kailangan mo pag-isipang munang maigi lahat ng desisyon mo sa buhay mo. Kasi maaring ito is hindi maging maganda yung karesulta. Kumbaga, maging ka rin sa mga sasabihin mo, ganyan. Yan, binibigay ko na lahat ng possibility. Example dun. Ay, po, nagalit na. Queen of Wands, ang dapat iwasan mo. Bakit po? Okay. Ang dapat mo daw iwasan is yung ma-overconfident sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na alam mo naman at the end is hindi magiging okay. Alam mo yun? Ganun. Halimbawa, ito na naman kasi halimbawa ko. Halimbawa, bumili ako ng bahay, nagpagawa ako ng bahay. 'Di ba? Kasi meron akong naipon na pera, may ipon akong pera, halimbawa lang Example ko lang 'to. Pero yung naipon na yun, syempre naubos na kasi ganun ang ginawa ko. Tapos syempre hindi pa siya totally buo lahat ng bayad eh. Kumbaga, hindi ko pala kaya siyang bayaran. Kasi medyo kumbaga hindi pala ganun kalaki yung sahod ko, kumbaga. 'Di ba? Kaya wag ka daw ma-overconfident sa isang sitwasyon na inaasam mo na mangyayari na magiging okay until the end, yung sitwasyon na yun. Iwasan mo daw yun. No? And then also, iwasan mo rin yung, kasi kailangan mo ngayon ng mag-take it exercise, focus to yourself, start a new beginning, kasi magiging, may ikaw or there's a person, ako nakita, pero it's more in you din ako nakikita ko dito. Kumbaga mag-focus ka sa health mo, na maaring hindi siya magiging maganda ang result at the end, no? Sa nakita ko dito. Ganun. Kailangan alam mo yung mga kinakain mo, iniinom mo, take it exercise, mga ganyan. And also, ang sabi rin dito, iwasan mo din daw yung isang sitwasyon na sandali. Iwasan mo isang sitwasyon na hindi magkaroon
ng kapatawaran. Kapatawaran sa isang sitwasyon na nangyaring hindi maganda in the past. Ganyan. Kumbaga, kalimutan na yung mga past memories na hindi naging maganda. Ganyan. Anak baba. Tsaka wag mo daw kimkimin lang yung mga bagay o angkinin o kimkimin yung mga bagay na hindi mo mailabas. Ilabas mo rin siya, sabihin mo sa mga trusted person sa family mo, sa close relationship mo. Kung ano yung mga kinikimkim mo, sabihin mo rin daw sa iba. Diba? Kung may problema ka sa pera, kasi may nakita kong may problem sa pera. Kung may problema ka sa family mo, may problema ka sa trabaho mo, may problema ka sa bahay mo, ganyan. Try mo din daw na i-share yon sa iba. Huwag mo lang daw kimkimin o akuin o angkinin. Ganyan. Sinabi na lahat yun. Para mas maintindihan nyo. Tingnan natin. Kasi yung iba dito, yung iba kasi sa inyo, magkaroon ng mga separation, nagkaroon ng mga pag-aaway sa family, bahay, ganyan. Maaring may mga ganun in the past, nakita ko dito, nagkaroon ng mga, nag-break ng mga promises, ganyan. Yun, yung sabi. Kumbaga, wag mo lang kimkimin yung mga bagay na yun, na mga nararanasan mo, na ikaw din na may nahihirapan. Kung may mga trusted person ka, try to communicate. Lalo na when it comes to your family, ganyan. So, nakita ko dito. Kamusta ang love ni Sagittarius? Yan, iwasan mo yan ha. Kumbaga sinasabi rin na, sabihin mo, you need to speak out. Sabi dito, you need to speak out kung kinakailangan, no? Huwag ka lang mag-kim-kim. Ganyan. Love. Sagittarius. Sagittarius in love. Ayaw ata nito ah. Wala ka bang love? Mukhang... Ay, lumabas eh. Tingnan natin. The Hangman? Love Hangman? Ano yun? Mukhang ano ka? Tingnan natin. Ano sasabihin ito? The Hangman. Bakit ang love niya is hangman? Thank you. Okay. Nyak. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Parang sinisipa si Sagittarius eh. Walang bang decision kasi. Ano ba yan? Kahit anong buklat ko dito eh, wala yung decision eh. Ano ba yan? Sagittarius. Okay, when it comes to a love. When it comes to a love, yung iba sa inyo ha, yung hindi lahat kayo, pero siguro sa mga hindi nagkahiwalay, parang you like a puppet. Alam mo yun? Ganun ka. Oo, meron ka namang way. Parang parang paninimbang ang nakita ko sa'yo. Parang titimbang ka. Ganun. Parang nagiging puppet ka. Susunod ka. Minsan ayaw mo. Susunod ka. Parang, yun, pagtimbang ng relationship, no? Sa nakita ko dito. Pero, syempre, handun pa rin yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. I know naman yun. Sa nakita ko to. Pero, minsan daw, itong relationship na to, it's more on, doubt. Ako nakikita. Ganyan. And yung iba naman sa inyo is when it comes to a love is ganun din. O parang din wala pa parang nag-iisip ka na you want to move on or nag-iisip ka na talaga kapag nagkakaroon ka pa rin ng options. Naghihintay ka pa rin ng mga answer or maybe more on enlightenment, more on revelation, more on
parang nahadun ka pa rin sa isang sitwasyon na yun, na because of the love na yun, nahadun ka pa rin sa sitwasyon. Yung iba yung iba. Pero, pinag-iisipan mo pa rin, maigi, kung ano yung ikasisiya mo, kung kailangan mo na bang mag-let go talaga, o mag-another path sa nakita ko dito, o kailangan mo na bang mag-keeping moving, o kailangan ko na bang ikat itong sitwasyon na to. Pinipilit mong balansehin yung sitwasyon at nagkakaroon ka naman ng positive motion at nagkakaroon ka naman ng layunin this time kasi gusto mo na ng new beginning sa buhay mo. Pero dumadating pa rin yung frustration mo sa buhay mo dahil maaring nagkakaroon pa rin ng communication with someone. Ako na nakikita dito na maaring gusto niya pa rin ng 10 of Cups, no? Kung kayo is nagkahiwalay sa nakita ko dito. Kasi iba sa inyo, handun pa kayo sa sa a two option, para may tupat pa kayo na gusto yung, na hindi pa kayo makapag-desisyon ng totally. Nagiging, may idea kayo. Oo, may idea kayo. May mga plano kayo. Kumbaga walang sabi nga dito, di ba, you need to speak out. Di ba, sinasabi dito. Kumbaga paninindigan to. Pero it's up to you. Ganun, sabi dito. Tingnan natin kung musta ang money ni Sagittarius. Uyo, ang money mo. Natawa tuloy ako. Bakit naman 5 of Cups ang money mo? Mukhang isang malaking lungkot to Ganyan. Tingnan nga natin. Mukhang may mga mali kang desisyon na magaganap Bakit po? Ay, ano yun? Okay. Okay. Ano po and then, okay. May Galileo. Okay, when it comes to money, pag hindi ka daw naging marunong to balance yung money mo, magiging tower ka. Pagsisihan mo lahat ng sitwasyon mo. Magsisihan mo yung financial mo. Kasi nakita ko dito na, kumbaga, meron ka na, hindi mo pa siya gagamitin in a good way, maaring ito is ikabaksak mo. Pagsisisihan mo raw. Kung hindi ka marunong mag-organize ng pera or magbalanse ng pera mo. Ganyan. Kaya mag-ingat ka. Kailangan mo daw mag-think o magkaroon ka ng clarity about sa paggamit ng pera. Maging organized ka, kumbaga. Kasi magsisisi. Kaya pala ito lumabas sa'yo. At the end, madidisappoint ka sa mga kilos at galaw mo when it comes to money. Ikaw din mismo ang sisira ng sarili mo when it comes sa money. Kasi ganito kasi sinabi ng ganito sinabi niya kasi ganito Sinabi ng boyfriend ko, sinabi ng asawa ko, kung sino man siya, ikaw pa rin at the end, ikaw pa rin magdedesisyon nun. Diba? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang kikilos nun. Ikaw pa rin ang magsisisi at the end. Sa'yo pa rin ang nun. Sa'yo pa rin kakalabasan niyo. Advice po kay Sagittarius. Kaya, kailangan, when it comes sa money, marunong kang magbalanse at marunong kang pag-isipan mo maigi. Advice sa'yo. Lumabas na to kanina. Bakit po? Thank you. Ang advice. Tama nga, Okay. When it comes to advice, kailangan mo mag-focus and take it action to make it real lahat ng gusto mo mangyari. Kailangan you have a clear goal. Kailangan palagi kang merong clear layunin, objective, ganyan. Kailangan mo ngayon is to focus or to achieve or you need to be aware sa iyong sarili, sa katawan mo, sa health mo, sa pera mo, sa stability mo. Think to the future, sinasabi dito. Kailangan you mag-take advantage ka sa mga opportunity or magkaroon ka ng a good plan
sa buhay mo, kumbaga maging organized ka or magkaroon ka ng logic organized sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo mangyari sa buhay mo to success, no? Kailangan magkaroon ka ng balancing, controlling and balancing. Kailangan magkaroon ka ng i-evaluate mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon kung ano yung mga gusto mong gawin in your life. Sa nakita ko dito, no? Kailangan is magkaroon ka ng healthy lifestyle. Ganyan. Kailangan daw is start a solid beginning o magkaroon ka ng settling goal na talagang solid. Kailangan may mga excellent prospect ka na gagawin this time. Kumbaga, pag-isipan mong maigi yung mga bagay o direction o layunin or goal or actions mo ngayon, no? Kailangan pag-isipan mong maigi. Yun ang sinasabi dito. Kasi, pag hindi ka daw nag-isip ng maigi doon at hindi mo alam ang layunin mo talaga to the point at hindi ka maninindigan or hindi ka magiging organized dun sa sitwasyon na yun, malaking problema mangyari sa'yo. Ikaw ang papasan ng mga burden or struggle or responsibilidad. It's your responsibility. Kumbaga, responsibilidad mo ang future mo. Di ba? Yun lang sinabi dito. Ganon. Sa health mo man yan, sa pera mo man yan, sa relasyon mo man yan, sa destiny mo actually ito. Arigatou namaste, God bless.